Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang dahilan kung bakit nahihirapan si XRP na makaalis sa kanyang kasalukuyang presyo. Ayon po sa crypto commentator na si Ginoong Austin Hilton, ang pumipigil sa pagtaas ni XRP ay hindi po galing sa loob ng kanyang ecosystem, kundi dahil sa mas malawak na problema sa ekonomiya. Kahit may positibong balita si Ripple at ang XRP Ledger, nananatiling mabagal ang galaw ng kanyang presyo. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin sa kung ano po ang kasalukuyang galaw ng presyo ni XRP. Sa ngayon ay si XRP ay nagtitrade sa presyong $2.82. Tumaas po siya ng 2% sa loob ng 24 oras or 24 hours. Pero kung titignan po natin ang nakaraang 7 araw or last 7 days, bumaba siya ng 2%. Sa nakaraang isang buwan naman ay halos ganoon din. May 2% na pagbaba. Ipinapakita po nito na si XRP ay nasa yugto ng stagnation or sideways na galaw. Sa market impact, kapag nanatili sa ganitong makitid na range ang presyo, maraming traders ang nagiging impatient at mas pinipiling lumipat sa ibang coins. Ibig sabihin ay limitado ang bagong liquidity na pumapasok kay XRP. Ngayon, kung hindi galing sa Ripple o XRP Ledger, ay ano po ang tunay na dahilan? Ayan, ayon po dito kay Ginoong Hilton, yan, meron po siyang paliwanag dito at meron po siyang ibinahagi na isang video dito na nagpapaliwanag. Pero napakahaba po, more than 8 minutes. Kaya diretso na po nating ipaliwanag kung ano yung kanyang mga sinabi rito. Ayan, ayon po dito kay Ginoong Austin Hilton, walang negatibong pangyayari sa loob ng XRP ecosystem na dapat pong sisihin. Ang totoo, ang dahilan po ay ang malawakang economic uncertainty. Ang mga investors ay nagdadalawang isip dahil hindi po malinaw kung ano ang magiging desisyon ng US Federal Reserve sa interest rates. Kaya sa market impact, ang mataas po na interest rates ay kadalasang pumipigil sa pagpasok ng bagong kapital sa crypto market. Kapag bumaba po ang interest rates, mas nagiging attractive ang digital assets tulad po ng XRP dahil mas mataas ang potensyal na kita kumpara sa traditional na investments. Ngayon ay paano po naaapektuhan ng Federal Reserve itong sa XRP? Ayan. Ang tanong po ng lahat ay kung magbabawas ba ang Federal Reserve ng interest rates sa September o kung may kasunod pang bawas bago matapos ang taon. Hanggat wala pong malinaw na sagot, maraming investors ang nananatiling nakaupo sa sidelines at hindi po pumapasok sa market. Ngayon sa market impact, ang kakulangan po ng liquidity ay nagiging dahilan kung bakit hindi po makaalis si XRP sa sideways movement. Kapag nagbaba po ang Fed ng interest rates, malamang na makakita tayo ng sudden inflow ng pera pabalik sa crypto market. Ngayon ay may iba pa bang nagdadagdag ng kawalan ng kumpiyansa ng mga investors? Ang kasagutan po dyan ay oo. Isa pa sa nabanggit ni Ginoong Hilton ay ang usapan po tungkol sa tariff. Matapos pong ideklarang illegal ang ilan sa dating tariff ni Pangulong Trump, naglabas ng bagong plano ang gobyerno. Ang ganitong mga pagbabago ay lumilikha ng dagdag na uncertainty na nagpapalayo sa mga investors mula sa high-risk assets tulad ng crypto. Kaya sa market impact, habang hindi po malinaw ang direksyon ng economic policy, bababa ang appetite ng mga investors sa riskier assets gaya po ng XRP at pati na rin kay Ethereum at saka iba pang mga altcoins. Ano naman po ang papel ng seasonal trends sa presyo ni XRP? Ang isa pang dahilan na binanggit ni Ginoong Hilton ay ang seasonality ng crypto market. Karaniwang mahina po ang buwan ng September para kay Bitcoin at dahil dito apektado rin ang buong market kabilang na sa XRP. Sa loob po ng huling 44 days,
or last 44 days, halos sideways lang ang galaw na XRP dahil sa kakulangan ng liquidity at mababang participation mula sa mga traders. Kaya sa market impact, kung susundin po ang history or kasaysayan, malamang na manatiling mahina ang market ngayong buwan ng September. Pero kapag dumating po ang October hanggang December, mas nagiging favorable ang galaw ng crypto at posible itong maging panibagong simula para kay XRP. Ano naman po ang outlook para sa susunod na buwan? Ayon po kay Ginong Hilton, maaari pang bumaba si XRP kung magpapatuloy po ang uncertainty. Possible raw itong umabot hanggang sa 0.50 na price range kung sakaling lumala ang takot ng mga investors. Pero may posibilidad din ng recovery sa fourth quarter kung magbago ang economic policies at bumalik ang kumpiyansa ng market. Sa market impact, kapag bumaba po sa 0.50 si XRP, maraming short-term traders ang maaaring matalo. Pero para po sa mga long-term believers, ito ay magiging oportunidad para mag-accumulate. Ano naman po ang dapat abangan ng mga traders? Ang pinakamalagang event ay ang Federal Reserve meeting ngayon pong September 17. Kapag nagdesisyon po ang Fed na magbaba ng interest rates, ito ang maaring maging trigger para gumalaw muli ang presyo ng XRP pataas. Dagdag pa rito, ang US Jobs Report ay isang critical data na maaari pong makaapekto sa magiging desisyon ng Fed. Kaya sa market impact, isang positive Fed announcement ay posible pong mag-unlock ng liquidity at magbalik ng retail investors na umalis noong huling bahagi ng taong 2024. Kapag nangyari ito, hindi lang sa XRP kundi ang buong crypto market ay posibleng makakita ng rally. At ayan, bilang panghuli para po sa akin, malinaw na si XRP ay hindi mahina dahil sa kanyang sariling ecosystem. Sa katunayan ay patuloy po ang pag-develop ng kanyang technology at partnership ni Ripple. Ang tunay na dahilan ng kanyang paghina ay ang takot at pagdududa ng market dahil po sa macroeconomic uncertainty. Hanggat wala pong malinaw na desisyon mula sa Federal Reserve, mahihirapan sa XRP na makakita ng malakas na breakout. Pero naniniwala ako na kung maging favorable ang desisyon ng Fed at bumalik ang kumpiyansa ng mga investors, sa XRP ay may kakayahan na muling sumabog at lumagpas sa kanyang kasalukuyang presyo. Ang kailangan lamang po ay sapat na trigger para magbukas muli ang liquidity sa market. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.